الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز في الجنة والنجاة من النار وشهادة التي تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ang lahat ng kaluwalhatian at ang pagpupuri at ang pagpupunyagi ay tanging kay Allah Ta'ala lamang. Sa Kanya tayo humihingi ng tulong, sa Kanya tayo humihingi ng gabay, at sa Kanya lamang din tayo humihingi ng kapatawaran. Dahil sino man naisin na gabayan ni Allah Ta'ala ay walang makapagliligaw sa Kanya. At kung sino man naisin na iligaw ni Allah Ta'ala ay walang sino man makapagbibigay ng gabay sa Kanya. Tayo ay sumasaksi na walang karapat-dapat na sambahin maliban na lamang si Allah Ta'ala. At tayo rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ang kanyang huling sugo at propeta. Naway sumakanya ang pagpapala at kapayapaan ni Allah Ta'ala sa kanyang pamilya, sa kanyang kasamahan, at sa mga taong sumunod o tumahak ng kanyang pamamaraan. Mga alipin ni Allah Ta'ala, katakutan natin si Allah Ta'ala ng totoong pagkatakot sa Kanya. Sapagkat itong payo na ito, itong wasiyah, ay sinabi rin ni Allah Ta'ala sa mga naunang nasyon at sa mga naunang komunidad o mga naunang tao sa sinabi ni Allah Ta'ala sa Quran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Katotohanan, kami ay nagbigay ng paalala, ng wasiya at ng mga payo
tayo sa mga naunang tao sa inyo at magsisilbing paalala rin ito sa inyo, anittaqullah, ay matakot nawa kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi rin ni Allah ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, o kayong mga nananampalataya, o kayong mga naniniwala, ay katakutan ninyo si Allah ta'ala sa babaanong paraan ng pagkatakot sa Kanya. Sabi ni Allah ta'ala, haqqa tuqati, ay ang gusto ni Allah ta'ala ay totoong pagkatakot sa Kanya. At hanggang kailan natin gagawin yon? Fala tamutunna illa wa antum muslimun, hanggang sa dapat hindi kayo babawian ng buhay sa mundong ibabaw, maliban na lamang na totoo kayong tumatalima, sumusunod, o mga totoo kayong mga Muslim kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ng kahulugan daw ng pagkatakot kay Allah ta'ala, al-khawfu min al-jalil, ang matakot ka sa kadakilaan daw ni Allah ta'ala, wal-amalu bit-tanzil, at isabuhay mo ang Quran na ibinaba ni Allah ta'ala, wal-qana'atu bil-qalil, at makontento ka sa lahat ng biyaya na pinagkaloob sa iyo ni Allah ta'ala, wal-istidadu li yawmir rahil, at paghandaan mo ang araw na ikaw ay babalik din kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ng kahulugan daw ng pagkatakot kay Allah ta'ala ay yuta'u fala yuqsa, ang sumunod ka daw sa kautusan ni Allah ta'ala sa abot ng iyong makakaya, fala yuqsa, at huwag na huwag kang gagawa ng kasalanan ng pagsuway kay Allah ta'ala sa abot ng iyong makakaya. Wa yushkar fala yukfar, at lagi mo raw pasalamatan si Allah ta'ala sa lahat ng biyaya na natatanggap mo mula sa Kanya, fala yukfar, at huwag na huwag kang tatalikod kay Allah ta'ala sa pamamagitan na ginagamit mo yung biyaya ni Allah ta'ala sa paggawa ng maksiyat, ng kasalanan kay Allah ta'ala. Wa yudhkar fala yunsa, at lagi mo raw alalahanin si Allah ta'ala, at huwag na huwag mong kakalimutan si Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. Inna hadhihi alwasiyah, itong payo na ito ang magsisilbing pundasyon ng pagiging Muslim natin sa ibabaw ng dunya. Itong payo na ito at itong wasiya na ito ang magsisilbing paalala na binigay ni Allah ta'ala na magtutulak sa atin upang ating pangalagaan ang ating pagiging Muslim sa ibabaw ng mundo. At tandaan natin, Wallahu subhanahu wa ta'ala, si Allah ta'ala lamma khalaqa al-bashariyah, nung nilikha niya ang buong sangkatauhan at buong sanlibutan, ma khalaqahum suda. Hindi sila nilikha ng Allah ta'ala nang walang dahilan na nakikipaglaro lamang. Sinabi ni Allah ta'ala sa banal na Quran patungkol sa kalangitan at sa dunya, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Ang pagkakalikha namin sa kalangitan at sa mundo ay mas dakila pa o mas malaki pa kaysa sa pagkakalikha namin sa tao. Pero sabi ni Allah ta'ala, ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Hindi namin nilikha ang kalangitan at ang mundo na mas malaki pa sa tao na kami ay nakikipagbiruan, na kami ay nakikipaglokohan ng walang dahilan. At sabi ng Allah ta'ala patungkol sa isang tao sa buong sanlibutan, sabi ng Allah ta'ala, ayahsabul insanu ay yutraka suda, ang ay naakala ba ng isang tao na ito na amin silang nilikha ng walang dahilan, hindi na pag-utusan at hindi na pagbawalan. Kaya sabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Inakala ba ng mga tao na ito o inakala ninyo ba na namin kayo nilikha abatha, na kami ay nakikipagbiruan, na kami ay nakikipaglokohan, na nilikha namin kayo na hindi kayo napag-utusan, nilikha namin kayo na hindi namin kayo napagbawalan, wa annakum ilayna la turja'un, at inakala ninyo sa ibabaw ng mundo kayo ay mananatili at kayo ay hindi mamamatay at babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yuhadhir. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay ng babala sa buong sangkatauhan na ang buhay ng isang tao ay dapat niyang bigyan ng halaga at dapat bigyan niya ng kahulugan at hanapin niya ang pinakadahilan ng pagkakalika sa kanya ni Allah ta'ala. Wallahu ta'ala yujib.
At si Allah Ta'ala nagbigay rin ng kasagutan sa loob ng banal na Quran ng patungkol sa buhay ng isang tao na sinabi ni Allah Ta'ala ang dahilan ng kanyang pagkakalika sa buong sanlibutan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao at ang pinakadahilan ng pagkakalika ko sa kanila ay dapat sambahin ako, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidhalika, dahil sa pinakadahilan ng pagsamba kay Allah Ta'ala, arsalallahu tabarak wa ta'ala rusulun mubashirin wa munzirin. Dito na ang naging dahilan ng nagpapadala si Allah Ta'ala ng iba't ibang mga propeta sa iba't ibang mga panahon at iba't ibang mga komunidad. At ito na rin yung dahilan kung bakit nagbaba si Allah Ta'ala ng buong sangkat ng banal na kasulatan upang hidayatan linnas, para gabayan ang tao sa matuwid na landas ila siratillah mustaqim, o sa matuwid na landas na ninais ni Allah Ta'ala sa atin para magabayan tayo patungo sa Kanya. Walidhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sinabi niya sa Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Katotohanan, kami ay nagpadala ng iba't ibang mga propeta sa iba't ibang mga nasyon, sa iba't ibang mga panahon. At ang pinakapunto ng pagpapadala namin sa mga propeta upang, sabi ng Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Ang pinakadahilan upang sambahin nila si Allah Ta'ala, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. At lumayo sila sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, ay dapat tamang sambahin lamang nila si Allah Ta'ala. At dito rin nagpadala si Allah Ta'ala ng iba't ibang mga banal na kasulatan. وَقَدْ خُتِمَتْ هَذِهِ الرِّسَالَةِ. Matapos nito ay sinarado ni Allah Ta'ala ang pagpapadala ng mga revelasyon at ng mga huling propeta sa pamamagitan ng sinarado niya ang banal na kasulatan at sinarado niya na ang pagpapadala ng huling propeta sa pamamagitan ng pagpapadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kanya nang sinarado ang banal na kasulatan sa pamamagitan ng pagpapababa ng huling kasulatan ng Quran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sa huling banal na kasulatan na ito na magsisilbing buhay ng isang tao sa dunya. Kaya tinawag ni Allah Ta'ala ang Quran na kaluluwa. Sabi ng Allah Ta'ala, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Sabi ng Allah Ta'ala, katotohanan, kami ang nagpadala sa iyo, ang nagbaba sa iyo, ya Muhammad, ng kaluluwa. Sabi ng mga ulama ng tafsir, ang tinatawag ng Allah Ta'ala ng kaluluwa dito ang Quran. Bakit niya tinawag ang Quran na kaluluwa? Dahil ang isang tao nag-uumpisa ang kanyang buhay kapag nandyan na ang kanyang kaluluwa. At nawawala niya ang kanyang buhay kapag nawala na ang kaluluwa. وَكَذَلِكَ الْقُرْآنِ. Ganito rin sabi niya ang Quran. Ang isang tao nagkakaroon ng halaga ang kanyang buhay sa mundo kapag pinanghawakan niya ang katuruan ng Quran. At kapag nawala na ang katuruan ng Quran sa kanyang buhay, wala nang halaga ang kanyang buhay. Kapag kahit nabubuhay pa siya sa mundo, kapag hiniwalay niya na ang kanyang buhay sa katuruan ng Quran. Wahadi, at sa pamamagitan ng Quran at sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magagabayan ang buong sangkatauhan na dapat bigyan nila ng halaga. Wallahu Ta'ala kanyang kinumpleto ang relihiyon sa pagitan ng pagpapadala ng huling propeta at nagpababa ng huling revelasyon. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Sa araw na ito, kinumpleto ko na sa inyo ang inyong relihiyon. Wa atmamtu alaykum ni'mati, at kinumpleto ko na sa inyo ang biyaya ko sa inyo. Wa raditu lakum al-Islam dina, at ang katatanggapin lamang at ang kalugod-lugod lamang, kamahal-mahal lamang kay Allah Ta'ala na relihiyon ay ang relihiyon ng Islam na binaba at tinuro sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidhalika sabi ni Allah Ta'ala sa banal na Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Sino man sa inyo naghahangad pa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, sino man sa inyo naghahangad pa ng paniniwala na hindi itinuro ng Islam, sino man sa inyo naghahanap pa ng salita na wala sa itinuro ng Islam, naghahanap ng gawain ng kaugalian ng selebrasyon na hindi napapaloob sa Islam, fala yuqbal min. Hindi yan tatanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil ang relihiyon ng Islam ay kumpleto na. Kapag nakita ng isang tao may pagkukulang pa sa Islam, wala nang pagkukulang sa relihiyon ng Allah Ta'ala, baka nasa kanya na. Wallahu Subhanahu tabarak wa ta'ala,
Si Allah subhanahu tabarak wa ta'ala ay kanyang pinaliwanag sa atin ang kagandahan ng ating relihiyon na hindi na dapat natin hanapin sa iba pa. Aabot sa punto na sinabi ni Allah ta'ala, "Sibghat Allah, wa man ahsanu min Allah sibghat wa nahnu lahu abidun." Ito sabi ng Allah ta'ala, ang sibghat Allah. Sabi ng mga ulama, ang salitang sibgha ay relihiyon ni Allah ta'ala. Pero tinawag ni Allah ta'ala ang kanyang relihiyon na sibgha. Ang ibig sabihin na sibgha, ito ang itsura ng isang bagay sa kanyang panlabas pa lang ay sobrang ganda na. O sa isang bahay, sa isang structure na building, yung tinatawag na architectural design. Sa palabas pa lang sobrang ganda na. Sa Arabic, tinatawag yung tasbih o sibgha. Ang reliyon ng Islam ay tinawag ni Allah na sibgha. Kasi bakit? Sa panlabas na kaugalian at pananalita ay sobrang ganda na. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, Sibghat Allah. Ito ang relihiyon ni Allah Ta'ala. Wa man ahsanu min Allah sibgha. Meron pa bang mas mainam na mas maganda sa relihiyon ni Allah Ta'ala? Wa nahnu lahu abidun. At tayo ang pinakamainam na alipin ni Allah Ta'ala sumusunod sa relihiyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidhalika, sinabi rin ni Allah Ta'ala ang relihiyon ng Islam, ito ang pinangarap ng lahat ng mga tao pero pinagkaloob lang sa atin ng Allah Ta'ala. Pinangarap ng mga ibang relihiyon, pinangarap ng mga Nasara, ng mga Yahudi, pinangarap nila ang relihiyon ng Islam pero hindi binigay sa kanila ng Allah Ta'ala. Sabi ng Allah Ta'ala, "Yamunnuna alayka an aslamu." Nangangarap sila na sana sila'y naging Muslim na lang, ang mga hindi Muslim. Sobrang ganda ng relihiyon ng Islam, pinangarap nila. Kaya kapag nakita sila ng isang Muslim, napapahanga sila sa salita, sa kaugalian at sa pananampalataya. Yamunnuna alayka an aslamu. Nangarap sila na sana relihiyon na lang nila ang Islam. Pero hindi sila naging makatotohanan kaya hindi sila ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At itong relihiyon ng Islam na binigyan ng halaga lahat ng mga propeta at umabot sa punto ng pagpapahalaga ng mga propeta sa relihiyon ng Islam ay sinaksihan ng Allah Ta'ala sa banal na Quran. Sabi ng Allah Ta'ala patungkol kay Yaqub alayhis salatu wassalam sa surah Al-Baqarah, sabi ng Allah Ta'ala, "Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut?" Nasaksihan ninyo ba ang kamatayan ni Yaqub alayhis salam sa kanyang huling hantungan? At ano ang ibig sabihin gustong iparating sa atin ng Allah Ta'ala sa punto na yon? Ang gustong iparating sa atin ni Allah Ta'ala kung bakit binanggit niya ang huling hantungan ni Yaqub alayhis salam. Ano ang kanyang huling payo ng wasiya sa kanyang mga anak? O aking mga mahal na anak, meron akong Land Cruiser nakaparking doon sa garahe? O aking mga mahal na anak, marami akong ATM, maraming pera dyan na iniwan ko sa inyo? O aking mahal na anak, marami akong mga bagay ng bahay na iniwan sa inyo, mga hasyenda na dapat sa inyo lang, posisyon sa gobyerno na ibibigay ko sa inyo sa huling kanyang hantungan. Ganun ba ang kanyang sinabi na magbibigay ng halaga sa kanyang pamilya? Kalawaha siya. Hindi. Sobrang halaga na binigay niyang wasiya sa kanyang mga mahal na anak ng isang propeta. Sabi ng Allah Ta'ala, "Am kuntum syuhada id hadara Yaqubul maut id qala li bani." Ano ang kanyang sabi sa kanyang anak? "Ya bunay, ma ta'buduna min ba'di?" Sino ang sasambahin ninyo kapag patay na ako? Ano ang relihiyon ninyo kapag patay na ang inyong mga magulang? Mananatili ba kayong Muslim kapag wala na kami? Hadhihi wasiyatun azimah. Ito ang pinakamainang na payo ng isang magulang sa kanyang mga anak. Pinakamainang na payo ng mga leader sa kanilang mga komunidad. Ang manatili ang kanilang pamilya, ang komunidad sa loob ng relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggang sa huling kanilang pagkamatay, sa huling hantungan nila. At sinaksihan ng kanilang mga anak ni Yaqub alayhis salam ang kanilang kasagutan, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Isaac ilahan wahida." O aking mahal na ama, mananatili kami sa relihiyon ng Islam. Mga Muslim pa rin kami. Sasambahin namin ang Panginoon mo na si Allah Ta'ala. Mawawala ka man sa mundo, mananatili kaming Muslim kami kay Allah Ta'ala na iniwan mo sa aming relihiyon ng Islam. At ito ang pinakamahalagang bagay na pinangarap ng mga propeta sa kanilang mga pamilya. Pero sa kabilang dako, hindi binigay ni Allah Ta'ala sa pamilya ng ibang mga propeta. Si Ibrahim alayhis salatu wassalam, nung kanyang mahal na ama na si Azar, nung binanggit ng Allah Ta'ala sa surah Al-Maryam, nung kanyang dinadawahan, "Ya abati lima ta'bud ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka shay'a." O aking mahal na ama, bakit mo sinasambang isang rebulto na hindi nakakakita, hindi nakakarinig, hindi magbigay sa'yo ng benepisyo?
Ano ang naging kasagutan ng kanyang ama bilang pagmamahal ng anak sa kanyang mahal na magulang? Anong sabi ng magulang niya? Illam yantahida Ibrahim la arjumannak wahyun ni Maria. Kapag hindi ka tumigil, ya Ibrahim, baka anong magawa ko sa'yo? Baka masaktan kita, ya Ibrahim. Wahyun ni Maria, hayaan mo na lang ako. Kaya nagdua siya, Ya Rab, patawarin mo yung aking ama. Nagdua siya, napatawarin hanggang sa kanyang pagkamatay. Kaya binanggit sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Yawmul Qiyamah, na magdudua si Ibrahim a.s. Ya Rab, innaka qad wa'adtani annaka laqtuzini yawma yub'athun. Ya Allah, pinangakuhan mo ako na hindi mo ko bibigyan ng kahiyan sa araw ng Qiyamah. Meron pa bang nakakahiya sa isang anak na propeta ang kanyang magulang hindi naniwala sa kanya? Kung ipatawag ka sa barangay hall, yung anak mo nahuli hatag na ako, mahihiya ka kahit magulang ka. Yung pa kaya sa kabilang buhay ng isang propeta ng Allah Ta'ala ang kanyang magulang hindi naniwala sa kanya. Kaya sabi, Ya Allah, o aking Panginoon, binigyan mo ako ng pangako na hindi mo ko bibigyan ng kahiyan. Nakasulat sa Quran. Rabbi, sabi ng Allah Ta'ala, wala tukhzini yawma yub'athun. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pero wafanada yunadi min fawqa sab'a samawat, magkakaroon ng salita mula sa kataas-taasan ng kalangitan, ay ya Ibrahim, inna Allah Ta'ala qad harrama al-jannata lil musyrikin. Ipinagbawal talaga ni Allah Ta'ala ang paraiso sa mga gumagawa ng shirk kay Allah Ta'ala. Magulang ng isang propeta. At ganun din si Lut alayhis salam, pati si Nuh alayhis salatu wassalam. Wa qad duriba lana mathal, binigyan sa atin ng Allah Ta'ala ng halimbawa sa Quran ng sabi ng Allah Ta'ala patungkol kay Nuh sa kanyang anak. Ya bunayya kam ma'ana, sumakay ka sa amin o aking mahal na anak. Dahil isang propeta na revelasyon. Anong sabi ng kanyang anak? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aakyat na lang ako sa taas ng bundok kung totoong sinasabi mo na uulan at magbabaha yung mundo. Sino ba naman maniniwala na ang barko na sa taas ng bundok ang dagat nandito sa ibabaw ng lupa? Kaya ng kanyang sinabi, sa'awi ila jabal, akyat na lang ko ng bundok kung totoo man na propeta ka na uulan. Pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak para gabayan sa Islam pero hindi binigay ng Allah Ta'ala. At dito nakita mismo ng kanyang mata na witness niya na pinatay ng Allah Ta'ala, winasak ng Allah Ta'ala ang kanyang anak sa harap ng kanyang mata. Nagdua pa siya, Ya Rab, inna ibni min ahli, yung anak ko, Ya Allah. Pero nireject ng Allah Ta'ala, hindi mo anak yan. At yung kanyang asawa, pati asawa ni Lut alayhis salam binanggit ng Allah Ta'ala sa Quran. Daraballahu mathalan, magbibigay kami ng halimbawa sa inyo ng dalawang asawa ng propeta na si Lut alayhis salam pati si Nuh, na hindi naniwala sa kanilang bagkus, niloko pa sila. فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Nagkaroon ba ng pakinabang ang pagiging propeta nila sa kanilang pamilya? Hindi. Ang pinakapunto, ang relihiyon ng Islam ng Allah Ta'ala na binigay sa atin, sa ating pamilya, sa ating mga anak, na hindi binigay ng Allah Ta'ala sa pamilya nila ay dapat pangalagaan natin. Bago tayo magsisi sa dunya, pati sa kabilang buhay, na yung anak mong maliit, utusan mo na magsala. Utusan mo na magmadrasa. Ang nagiging problema sa ating komunidad ngayon, maaga tayo magising para pumasok ng trabaho at magluto para ihatid ang ating mga anak sa school. Pero pagdating sa Salatul Fajr, ginigising ba natin? Kasi sasabihin natin nakakaawa kung gigisingin. Pero pagdating sa school, maaga pa lang ihahatid mo na. Kaya nating magising ng maaga sa trabaho, pero pagsasala, wala. Kaya nating magluto ng maaga para sa pamilya natin, pero Salatul Fajr, wala. Tapos sasabihin natin, gusto natin makapusak ng paraiso ng Allah Ta'ala. Ala inna sil'atallahi ghaliya. Yung produkto ng Allah Ta'ala, yung kanyang paraiso ay napakamahal. Hindi yan nakukuha sa pagitan ng salita. Umabot sa punto may magbibigay ng sadaka ang tao ng 10 piso, akala niya makapasok na ng paraiso. Ang Quran, wala na nagbabasa. Ang masjid, wala na nagsasala. Ang mga haram naging halal na at halal naging haram na. Nagsakripisyo ang mga tao, pero bibilangin nila, kaya nilang pumunta ng iba't ibang bansa para mamasyal. Pero gumawa ng umrah pati hajj, bibilangin pa nila yung pera nila. Kaya nilang bumili ng iPhone 17 na cash, pero alang-alang para kay Allah Ta'ala, magsakripisyo ng madrasa sa anak nila, wala nang gumagawa. Tapos sasabihin nila, makakapasok kami ng paraiso sa pagitan ng salita.
Malakum kayfa tahkumun? Bakit ganito ay magbigay ng batas sa batas ng Allah Ta'ala? Am lakum kitabun fihi tadrusun? O mayroon ba tayong batas maliban sa batas ng Islam? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Magkahalin tulad bang isang matuwid na Muslim sa isang taong makasalanan? Sa isang taong nagsisikap sa Islam, sa isang taong hindi nagsisikap sa Islam? Ang pinakapunto ay dapat pahalagahan natin ang relihiyon ng Allah Ta'ala sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga magulang na binigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil wala nang masigit pa sa biyaya na pinagkaloob sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala maliban sa relihiyon ng Islam. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, "Qul bi fadlillah wa rahmatih, dhalika khairum mimma yajma'un." Sabihin mo, Muhammad, kung hindi lamang sa Islam at sa iman na pinagkaloob sa ating mga Muslim, wala lang mas tutumbas sa isang bagay na pinakamahalaga kahit kayamanan ng mundo. Ang pinakamahalaga sa isang tao ang kanyang relihiyon ng Islam at ang pananampalataya na binigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway gawin tayo ni Allah Ta'ala sa matuloy na landas. Wa aqulu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار قبصيرة لذوي القلوب والأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله mangalipin niya Allah Ta'ala, katakutan natin si Allah Ta'ala sa abot ng ating makakaya. Katakutan natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagitan ng paggawa ng kabutihan. Katakutan natin si Allah Ta'ala sa pagitan ng pag-iwas sa kasalanan. Katakutan natin si Allah Ta'ala sa pagitan ng pagsabuhay ng reliyon ng Islam sa ating sarili, sa ating pamilya at sa ating komunidad. Sa sinabi ni Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." O kayong mga mananampalataya, ay iligtas ninyo ang inyong mga sarili at inyong mga pamilya mula sa impyerno ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ituro ninyo ang relihiyon ng Islam. Ang relihiyon ng Islam ang pinakamainam at gabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya huwag natin alisin o sayangin ang relihiyon ng Islam pinagkaloob sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala ito, kaya si Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung nais niyang gawayan ang kanyang tito na si Abu Talib, na binanggit sa hadis ni Muslim. Nung gusto niyang ipasyahada, umabot sa punto ang pagmamahal niya sa kanyang tito na si Abu Talib, ay sinabi ni Abu Talib sa mismo sa komunidad ng Quraysh, na kapag sino man aawayin yung pamangkin ko, na si Muhammad, sabi niya, na ukatilan na, makikipagdigmaan ako laban sa inyo. Pero hindi siya naniwala. Hindi siya naniwala. Mahal na mahal niya. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matindi na ang kanyang kagustuhan na gawain ng kanyang tito. Kaya sa huling hantungan, sinasabi niya, nag-i-insist siya, na o aking mahal na tito, sabi niya, "Qul la ilaha illallah." Sabi mo, "La ilaha illallah," magiging dahilan ito. Para sabi niya, mayroon akong pruweba sa kabilang buhay na mamatay kang Muslim. Pero ang kanyang huling hantungan ay sinabi niya, "Ala billati Abdul Muttalib." Sa relihiyon pa rin siya ng kanyang tatay niya sa Abdul Muttalib, sa lolo ng Rasulullah. At hindi siya niniwala, kaya dito matindi ang hinanakit at ang pag-iyak ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang pagmamahal sa kanyang tito. Bilang pagmamahal sa kanyang tito, sa kanyang pamilya na protekta sa kanya. Ganun ang kanyang pagmamahal. Pero sabi ng Allah Ta'ala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Hindi mo kaya gabayan niya, Muhammad, yung mga taong mahal mo sa buhay. Si Allah Ta'ala ang kaya maggabay. So ang Islam na pinangarap ng Propeta Muhammad sa kanyang kamag-anak na hindi binigay ni Allah Ta'ala, ito rin yung Islam na dala-dala natin na huwag natin sayangin sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, at sa ating komunidad. Ito ang regalo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang pinakamatindi at malaking regalo na binigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating komunidad, sa ating mga sarili. At naway ilayo tayo ni Allah Ta'ala sa kasalanan na magbubulag sa ating pagkatao. Ilayo tayo ng Allah Ta'ala sa kasalanan na magiging dahilan para iwanan natin ang ating relihiyon na nag-justify tayo sa pagitan ng paggawa ng kasalanan. At ito rin nagiging dahilan kung bakit ang mga tao lumilihis sa katuruan ng Islam sa pagitan ng paggawa ng kasalanan, tapos i-justify nila yung kasalanan na akala nila pwede lang sa kanila. Kahalintulad ng ginawa sa panahon ni Lut alayhi salatu wassalam. Ang sabi ng komunidad, nung ipinagbawalan sila ng Allah Ta'ala, anong sabi ng Allah Ta'ala sa kanila?
Na sabi ng Allah Ta'ala, وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرِ. Yung kapwa lalaki sa lalaki gumagawa ng kalasuan sa kalagitnaan ng daan sa panahon ni Lot alayhis salam. Nung sabi niya Lot alayhis salam, ittaqullaha wa atiun, tumatakot kayo kay Allah, sumunod kayo sa Kanya, fala ta'tu, huwag ninyong gagawin yung kalasuan ng kapwa lalaki. Ano ang kanilang kasagutan? Akhriju ala Luti min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Ilabas niyo si Lot kasi nagmamalinis sila. Ang kahihiyan nasa kanila, pero binaliktad nila, sabihin ang kahihiyan na kay Lot daw, samantala ang kahihiyan nasa kanila. Gumagawa sila ng justification sa kasalanan para gumawa sila, para ipagtanggol yung kasalanan na ginagawa nila. Hindi ba nangyayari sa panahon ngayon? Sa mga kabataan ngayon, na nag-aaral, ganun nila ginajustify yung kasalanan at nag-uumpisa ng pagkaligaw nila sa relihiyon ng Allah Ta'ala. Nang panlaloko, halimbawa sa mga bisig, kahalintulad nangyari kay Shu'aib alayhis salatu wassalam. Nang sinabi ng Allah Ta'ala ng Shu'aib, la tabkhasun nas ashya'ahum, huwag na huwag kayo manloloko sa mga tao sa business ninyo. Anong sabi ng mga tao kay Shu'aib alayhis salatu wassalam? Ya Shu'aib, asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una wa an naf'ala fi amwalina ma nasha. Ya Shu'aib, dahil ba nagsasala ka sa moske, uutusan mo na kami gumawa ng kabutihan? Dahil ba nagsasala ka sa moske, pagbabawalan mo na kasambahin namin yung mga sinasamba namin? Kumbaga, ang pinakapunto nila kapag sa moske ka, hindi ka pwede mangailam sa business. Kapag sa moske ka, hindi ka pwede mangailam sa politika. Aba, nalimutan ba nila ang relihiyon ng Allah Ta'ala ikumpleto ay nasasakop ang lahat? At ang pinakapunto doon, na masakit doon, gusto nilang i-justify yung kasalanan sa pagitan ng ginagawa nila na wala raw koneksyon ang relihiyon sa paggawa ng kasalanan ng mga tao. Ito ang pinakadahilan kung bakit winasak ng Allah Ta'ala ang mga naunang komunidad. Kung pagsagawa na ng kasalanan, okay lang. Kasi ang tao pwede magbago. Pero yung isang taong gumagawa ng kasalanan, tapos yung kasalanan, gagawa, i-justify niya na ang kasalanan para maging halal, ito na yung dahilan kung bakit sila winasak ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero sa pagitan ng kasalanan lang, وَمَا كُنَّا مُؤَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, hindi namin bibigyan ng parusa ng komunidad kapag hindi pa sila nabigyan ng babala. Pero kapag umabot sa punto na ang mga tao binibigyan ng paalala, tapos gumagawa ng dahilan, tapos ginagawa nilang katatawanan ang mga paalala sa kanila, ito yung palatandaan na malapit na silang wasakin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa isang mga komunidad, sa ating komunidad at sa ating pamilya, nararapat na baguhin ng ating mga sistema. Mag-uumpisa sa ating mga sarili at sa ating pamilya, na mag-uumpisa ituro sa ating mga sarili at pamilya ang relihiyon ng Islam. Ituro sa ating komunidad ang pagdawa ng relihiyon ng Islam sa ating mga kabataan bago pa umabot sa punto ng susunod na henerasyon. Ay ang gagawin nila, ipaglalaban nila yung kasalanan sa pagitan na i-justify nila yung kasalanan at gagawin nila, fayusaru mungkaran ma'rufan wal ma'rufa mungkaran, at lahat ng kasalanan makikita na ng mga tao kabutihan, at ang kabutihan makikita na ng mga tao ang kasalanan kapag ginajustify na ng mga tao ang mga bagay na halal at haram. At kapag hindi na itinuro ng mga magulang at mga pamilya ang relihiyon ng Islam sa kanilang komunidad at sa kanilang mga pamilya, at doon dapat mag-umpisa ang gabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dapat bagyan natin ng halaga ang relihiyon ng Islam sa ating mga sarili, sa ating pamilya at sa ating komunidad para magabayan tayo ni Allah Ta'ala. Kapag inais natin ang pagbabago sa ating gobyerno, mag-umpisa sa ating mga sarili. Kapag inais natin magbabago sa loob ng ating komunidad, sa ating sistema ng gobyerno, sa mag-umpisa sa ating mga sarili. Wala tayong nakikita na aya sa Quran na sinabi ni Allah Ta'ala, kapag binago mo ang gobyerno, mababago ang komunidad. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hindi babaguhin ni Allah Ta'ala ang estado ng isang komunidad hanggang sa hindi nila babaguhin ang kanilang mga sarili, mula sa kasalanan patungo sa kabutihan, mula sa kasalanan patungo sa relihiyon ng Islam. Naway maggabayan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa matuwid na landas. Pagkalooban tayo ni Allah Ta'ala liwanag ng kaalaman at totoong pananampalataya ng iman. At naway gabayan ni Allah Ta'ala ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam, sa ating pamilya at sa ating komunidad. Ay naway magsilbing aral ito sa ating mga sarili at magsilbing liwanag sa ating kaalaman at ating pananampalataya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك من تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتنا بأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آذانا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع المتقين الأبرار. وصل اللهم على نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.